Hello all signs. Ito yung gabay ninyo or Tagalog horoscope. Thank you so much for being here. Para sa mga bago dito, please don't forget to subscribe, like, or follow. Shout out sa ating mga Facebook page subscribers at sa ating mga YouTube channel members. Flex ko na lang yung mga names nyo at the end of this reading. Regarding mga personal reading services, just remember na merong mga gumagaya ng page ko. So, be careful doon sa mga tao na mag-friend request sa inyo, mag-PPM. Hindi ako yon. Tandaan nyo, never ako mauuna na mag-PM, mag-offer sa inyo. Lahat ng mga interested pumupunta po sa page ko yan. Hindi po ako ang naghahanap ng mga tao na ipipm ko. So, palatandaan yun. Red flag yun. Huwag kayong magpapabiktima sa mga ganun. Kinukuha nila yung picture ng page ko. Ginagaya nila pati name. Tignan nyo na lang yung difference, no? Follow nyo yung aking official page para hindi kayo may scam ng mga ganun. Aries. Merong Pisces energy dito. And Taurus energy. Okay. It seems na you're quiet, Aries, about something. Pero mukhang hindi ka na masaya. Pwedeng you are keeping this to yourself. No? Pwedeng hindi mo masabi. Hindi mo masabi na ayaw mo na. Hindi mo masabi na hindi ka na masaya. Hindi ka na kontento. Yan. Or, meron binabanggit dito about the High Priestess na use your intuition pagdating dito sa matter at hand. This is someone who knows kung, parang basta, meron ditong someone na may nalalaman siya pero hindi niya sinasabi. Or, a person nga na mas pinipili na lang niyang maging silent kaysa sabihin yung totoong nararamdaman niya. No, so pwedeng yun na nga yung binanggit ko kanina, ayaw mo na pero hindi mo lang masabi. Ayan. Or vice versa, kung meron mang tao na nakakadil ka na ganun yung energy niya towards you. Or pwedeng may offer sa'yo since, 4 of Cups is merong hand na nag-o-offer ng cup. Ayan. No? Pwede. Hindi ako magaling sa numerology. Wala nga akong alam. Okay. So, meron ding dito, number 4, which is a card of completion. Sabihin na natin, meron kang, ma-accomplish, matatapos, makukumpleto, mabubuo, kung ano man ito. Or, stable, no? Something na na binild mo na magiging stable. You also have 6, which is a card of movement. Healing. Yan, baka iba sa inyo. You need healing or nandun kayo sa process ng healing or recovery. Sharing, ayan, meron ditong someone na magbibigay. Either ikaw ito. No? Energy ng sharing or receiving kasi ito ay giving or receiving. O parang nakita ko dito sinishare mo kung anong meron ka or sinishare mo itong success, ano man itong natanggap mo, Aries. Ayan. Leo. May Taurus energy, Aries, at saka Sagittarius dito. I can sense, ewan ko, the word keeps popping into my mind yung integrity, Leo. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun yung kanina nagpaparada sa
Sa isip ko, integrity, integrity, integrity. May sinasabi about integrity. So, hindi ko alam kung paano nakaka-relate sa'yo yan. There is also a sign tungkol sa leadership. Oo. Kasi emperor. And also, your beliefs. Ano ba tong mga yung mga yung foundations mo, prinsipyo. Yan, yung mga paniniwala. And kung paano mo i-handle yung yung situation with the emperor, yun nakikita kong dito, nafe-feel ko. Tas something about integrity. Ayan. Or someone in a position. Kasi kung titignan mo tong dalawang figures dito, they are both sitting in a parang trono. So someone who is respected, highly regarded, or meron siyang malaking role sa society or kung saan mang organization yan. Kumbaga siya yung people look up to this person as a leader or as a wise person na pwede silang mag-rely na maghingi ng kumbaga wise counsel. Parang ganun. More of a boss or a leader or a respected a respected person or figure. Okay, so this also pertains to fatherhood. Ayun na nga, may responsibility na binabanggit din dito. Or taking taking ownership of your of the consequences of your actions. Parang gano'n, kung paano mo, kasi parang parang sa iyo nakapatong yung malaking responsibility, and kung ano man yung gagawin mo dito, kumbaga you are responsible dun sa sa consequences ng mga gagawin mo or decision mo. At saka may mga bagay kang dapat isaalang-alang, yung mga tao na umaasa sa'yo, pwedeng ganun. Or yung mga taong pinamumunuan mo, if you are the boss, or yung ikaw yung merong responsibilidad dito sa mga to. And nakikita ko naman mukhang everything seems in order because there is Hierophant. Kumbaga the energy ng merong iginagalang at sinusundan na mga ano ba tawag dito, standards or rules. Oo, pagkakaroon ng organization and structure, yun yung napipick up ko dito. Or pwedeng you will be needing the help of isang professional na magaling magpayo, like lawyer or doctor. Something about sa gusto mo na matutupad because of the star card. Ayan o possible na hindi naman siguro lahat ng dreams mo, pero why not, 'di ba? So sinasabi kasi dito sa card is all your dreams are coming true. So, pwedeng merong matutupad sa iyo, Leo, itong mga susunod na araw or panahon. Okay? So, yan na. Napahaba ako dito sa iyo. No? Nakalimutan ko na 12 signs pala tayo. Sige, tandaan mo na lang, may Taurus, may Aries, may Aquarius. Sagittarius. Nahirapan ako sa Sagittarius, guys. Sounds maarte to me. Sagittarius na lang, Sagittarius. Wag na natin. Basta alam naman natin na ang tamang pronunciation ng Sagittarius is Sagittarius. Kaya lang masyadong tema arts. Nahihirapan ako magpanggap, guys. Sige. Magpaka-Tagalog na lang muna.
Ayan, tingnan natin. Ano mga messages for you? You have here Libra energy, Leo, and Sagittarius, no? Pwedeng ikaw or another Sagittarius. Nafe-feel ko, Sagittarius, dito sa iyong Queen of Swords, you need to address something. Or you need to address something directly to someone. Or ewan ko, you need to go straight to the point or deal with the BS right away with the Queen of Swords. Yun yung nafe-feel kong energy dito. Wala lang paligoy-ligoy, wala lang patumpik-tumpik, no? Diretsahan. Isang bagsakan lang, parang ganun. Yung nasa-sense ko energy dito eh. Harapin yung dapat kaharapin, kausapin ng yung dapat kausapin, sabihin yung dapat sabihin without, ano ba tawag dito? Without censorship, walang dagdag, walang bawas. Talagang diretsa ako. Ano talaga yung, prangkahin, sabihin na natin. Real talk, prangkahin na. Whether you are dealing with the person, or you're dealing with the situation, yan yung sinasabi ni Queen of Swords sa iyo. Or, if this is an advice, sinasabi niya, dapat maging wise ka, maging matapang ka, strong. Huwag ka magpa-apekto sa emotions mo, dear. Mas gamitin mo yung iyong logic, yung common sense, pagdating dito sa sitwasyon na to, yun yung sinasabi niya. Okay, pagdating naman dito kay Leo, no? Dito sa isang card mo, I think you will be facing some kind of challenge with the Five of Wands. Oo. There is competition in the air. Possible na meron kang literal na makakaagawan dito, makakasabayan, makakakompetensya, pero pwede ring may sasalungat sa'yo. Or pwede ring, nandoon ka sa sitwasyon na kailangan mong i-assert yung sarili mo, protektahan yung sarili mo, or kailangan mong maging strong-willed, persistent dito. So, kung ano naman ito kakaharapin mo. Pero nakikita ko na, you are emotionally equipped pagdating dito sa situation na to. Yun na yung nafe-feel ko. Andun yung andun yung determination mo to to persist, to fight, no? At meron ka rin ditong Sagittarius energy, so pwedeng ikaw to. If this is you, no, the card is advising you na huwag kang maging impulsive, and wag mong ewan ko, maaari kang mabigo doon sa mga expectations mo, or pwede mong hindi ma-meet yung expectations ng ibang tao sa iyo. Okay? Yes, there is unachievable expectations dito. Sakto. Kakasabi ko lang, hindi ko pa nabasa. Okay, next si Taurus. Mamili kayo. Si Taurus o si Taurus? Yan tayo. Nagpapatawa lang ako, guys, pero basta meron akong mga tumatakbo sa isip ko. Ewan ko kung may natatawa, baka iba sa inyo nako-corny yan, pero yun na yung humor ko, at least nakilala nyo na, diba? Okay, meron ka naman ditong Aries energy. Uy, may mga delay pagdating sa pagbabiyahe, pag-uwi, pag-alis, yun yung napipick up ko energy. So, kung may mga lakad ka, or may mga tao kayo, tao or bagay, or situation na ine-expect, Taurus, asahan mo may delay. Oo. Delay. Maghihintay kayo. Oo. Or may mga bagay dito na dapat mong ipagpaliban, Taurus. Pwedeng yun yung sinasabi ni Hangman eh. Or someone who is unwilling to sacrifice. Yan. If this is a person. Someone na nagpo-procrastinate. Someone na mahilig. Ewan ko. Pwedeng siya yung magiging cause ng delay. Maybe this is you or someone else na
nandito sa sitwasyon. And matters relating to home or family, there could be an upcoming gathering or reunion with the Four of Wands. There is someone pwedeng balikbayan nga, kaya lang there will be delays, di ba? Yun nga yung binanggit ko. Okay, definitely merong dito, gathering or celebration of some sort. It could be a marriage, for some. Or matters regarding the house, may mga bagay na ewan ko, kailangang asikasuhin sa household. And then you have the High Priestess. Something going on, meron ka iniisip sa back of mind mo, parang laging sumusulpot ito, Taurus, so pwedeng meron kang nasisense. Ayan, so pwedeng gumagana yung intuition mo, so may nararamdaman ka, pero syempre parang hindi mo pa wala pang concrete evidence, pero pwedeng meron ka ng hinihinala, may nararamdaman ka nga dito. So pwedeng this card is telling you na trust your intuition. Virgo. Hello Virgo. Timeless reading ito kahit kailan mo matsyempohan. Pero if you're a cross watcher, welcome ka rin naman as long as nafe-feel mo yung reading. Pwedeng past, present, or future energies yung makuha natin dito, ha? Hindi ko kontrolado yan. I-relay ko lang sa inyo kung ano yung makikita ko. So, unang lumitaw dito, si Aries. I know, Taurus pala. Taurus, tapos si Gemini, tapos si Aquarius, And pagdating sa mga numerology, meron ditong numerology. So, babasahin ko na lang since wala naman akong knowledge about numerology. 10 is, completion. Oo. This is an ultimate completion or final manifestation. Pwedeng results, pwedeng ending. It could also mean accomplishment pag sinabi natin completion. So, kung anong nagre-relate sa iyo. Pero, 10 of Swords is a card of ending. So, possible na ito ay may kinalaman sa kung ano man itong bagay na malapit mo nang matapos. Makumpleto, Virgo. Oo. No, it could be may mga yung mga pinlano mo, kung ano man yung mga yun. So, pwedeng meron na something na matatapos dito. Yun nga lang, may binabanggit din dito about painful endings. Although painful yan, it's for the better, Virgo. Sabihin na natin na hindi ganun ka-comfortable yung ending na ito or masakit. Pwedeng masakit talaga, mahirap. Pero at least, ito ay para sa para sa para sa ikaka-improve na ng sitwasyon mo yung ending na yan, bakit nangyayari yan. Ayan, pwedeng iba sa inyo, baka kayo, ayan, pag physical ito, mag-ingat sa mga wounds, especially yung mga malalalim. And kung ito ay about relationship, it could be a breakup, a betrayal, friendship man yan, or sa romantic. Pwede ring this is an ending of a difficult period in your life. Na halimbawa nagkaroon ka ng matagal na suffering or crisis. Pwedeng yun yung matatapos. Kaya nga sabi ko nga ito ay para sa better mo. At pagdating naman dito sa iyong last card, wow, hindi natin masasabi kasi 5 of Swords is pwedeng may kinalaman sa victory or defeat. Pwedeng magkaroon ng awayan dito, pwedeng magkaroon ng mga disagreement, conflict. So, hindi ko masasabi kung ikaw ba yung victorious or ikaw ba yung defeated dito kasi 2 sides itong si 5 So sabihin na natin na mapagwawagian mo
yung matagal mo nang pinagdadanasang hirap kasi meron na mag-i-end dito na pain, suffering, crisis. So sa tingin ko, hindi na siguro masamang sabihin ko na ikaw yung victorious dito. Okay? Pwedeng ikaw yung winner dito. Okay? Or pwedeng, yun na nga, pwedeng may mga tao na, ewan ko kung sino man tong person na makakalalayo na from you or ikaw yung lalayo. Basta magkakaroon kasi ng disconnection dahil parang nag-away. No? Capricorn. Pisces energy, Scorpio energy, and Sagittarius energy. Siguraduhin mo lang, Capricorn, na pag umalis ka, wala nang balikan. Yan yung nafe-feel ko sa 8 of Cups mo. Wala nang balikan yan. So, make sure na talagang ito yung gusto mong mangyari, desidido ka na, handa ka na. Kasi once na umalis ka rito, once na talikuran mo yan, there is no coming back. Okay? And it could involve a person who is Pisces. There is abandonment or withdrawal. Sabihin na natin kung may sitwasyon na parang inabandona, iniwan na lang basta-basta, relationship man yan or situation. Pwedeng merong disappointed, merong hindi na masaya rito, basta leaving behind someone or something, walking away from someone or something. At saka dito naman, meron kang 7 of Cups. Okay, so pwedeng iba sa inyo aalis kayo because of an opportunity. Tatry ninyo makipagsapalaran. Pwedeng yun yung isang energy dito na napipick up ko. Okay, pwede ring merong nagpapagulo sa isip niyo right now. This is a card of choice or confusion. Si 7 of Cups. Meron ding energy dito ng someone who is searching for kung ano talaga yung purpose niya sa buhay. No, hindi ko alam kung nagso-soul searching or hindi ko alam kung about career ba yan. Basta meron something about hinahanap niya kung saan siya, kung ano ba talaga yung pinaka role or path niya, parang inaalam niya. Yan, yun yung nakikita ko dito. Kumbaga parang nandun siya sa road na dinidiscover niya yung sarili niya. Pwedeng ganun. Okay, pagdating naman dito sa iyong last card, ano ba to? Yung mga numerology dito, nakalimutan kong banggitin. 8 is about manifestation, business, so ayan. Pwedeng related sa career or business ito. Tapos naman itong 7 mo, numerology niya. Ay, okay. Either nare-regain mo or nalulose mo yung control sa isang bagay. Choices, ayan, binanggit ko na. Okay? May kinalaman din siya sa choices, responsibilities. At itong number 9 naman is about strength, completion, or suffering. Kasi hindi ko alam ang numerology, guys. Ito kaya binabasa ko yung additional info na lang para sa inyo. Okay. This is having the courage to continue with the 9 of Wands.
Courage, oo. Literal na courage ang ibig sabihin nitong card na ito. O, ayan, pwedeng, ano to, kung ito ay card ng advice, sinasabihan ka na, maghanda ka sa kung ano man pwedeng paparating, Capricorn. Brace yourself. Oo, you need, ewan ko, siguro you need strength para, kaharapin ito. It could be na meron kang something na hinihintay, na-anticipate, pwede rin. May ine-expect ka na mangyari, any moment, no? Pwedeng ganun. Or someone na darating, or something na darating o mangyayari anytime. Dapat maging handa ka. Pero susubukin yung katatagan mo. And ang pinaka-advice din dito is, ibuhos mo lahat. Bigay mo lahat ng kaya mo. Gemini. Hanged Man in reversed position, tapos si Ace in reversed position, upright. May Gemini. Pwede may Gemini energy. Ay, kasi ikaw. Oy, Gemini na Gemini talaga ito. O baka ikaw to patungkol sa'yo. Or kung meron kang kadil na kapareho mong Gemini. Excuse me. Parang nakabitin ka sa ngayon, Gemini. Wala kang magawa about the situation with the Hanged Man in reverse. Oo, wala kang magagawa kundi pagtiyagaan itong delay na ito. Oh, you need patience, more patience dahil dito. Oo, merong some kind ng aberya delay. Tsaka merong something dito na, ewan ko, pwedeng maging problema mo is kung paano mo pagdidesisyonan dito yung sitwasyon. Maliwanag lang ito na wala kang control over the situation, Gemini. So, all you have to do is be patient and wait and hope for the best. Yun na nakikita ko dito. Observe, pwede rin. I-make up mo yung isip mo. Tapos, okay, pagdating sa numerology, meron ka ditong 12. So, about communication, which is your forte, because ang ruling planet mo is Mercury, tama ba? So, mga matters na kailangan pag-usapan, ayan, so importanteng communication, kung paano inire-relay yung mga bagay-bagay, mga detalye. At with number 1, this is pagiging pioneer, pagiging leader, or dominance. Or number 1, since number 1 is a beginning, ewan ko, ako, association ko yung sarili. So, pwedeng andoon ka sa hindi naman yung talagang zero na wala kang alam, pero andun ka sa level na pa lang, nagsisimula pa lang. Kumbaga, hindi ka pa ganun ka pro. Yan. And if this is may kinalaman about stages, andun ka pa lang sa kumbaga yung mga starting pa lang, starting na stages pa lang. And because this is the Ace of Cups in reverse, pwedeng ewan ko, pero this is something tungkol sa iyong emotions, repressed emotions. Ayan, pwedeng may mga feelings ka hino-hold back. Hindi mo ewan ko. Ayan, pwedeng iba nagtitiis kayo dito na nararamdaman ninyo, or pwedeng yung iba may mga gusto kayong sabihin, hindi nyo sinasabi, pero deep inside, yun yung nararamdaman ninyo. Mas
Ewan ko, parang mga ano, may mga emotions na napipigilan. Or pwedeng merong hindi mo masabi yung nararamdaman mo sa isang person. Some of you are feeling sadness or emptiness. Ewan ko, baliktad yung cup, ibig sabihin may natapon, parang empty o walang laman. Or it could be pouring your emotions, parang nag-aaksaya ka ng emosyon about something na hindi naman kailangan. Okay, so 10 of Swords. Ano ba to? Ayan, ito yung completion. Something na matatapos na, makukumpleto sa numerology, yung number 10, Pero this is a collapse. Pag sinabi natin dito sa 10 of Swords, ay, may ending, sabihin na natin, Gemini, or failure. Yung pinaka-worst is collapse, failure, or defeat. Bagsak ka dito. Ibig sabihin, kung talagang bagsak, ayan, Ito yung parang energy ng nasagad na wala nang kumbaga wala nang isasagad tong situation na to, Gemini. Talagang na siya, andun na siya sa yung dead end situation, yan, parang ganun. Basta merong something na matatapos dito, for better or for worse man itong ending na ito. So pwedeng yung iba, this is painful ending para sa inyo. O yung iba baka makaranas din kayo ng betrayal or crisis. Pero more on ending eh. So nakikita ko naman dito is positive to, Gemini. Ibig sabihin lang, kung ano man yung nararanasan mong hirap na yan, mag-e-end at mag-e-end din yan with the 10 of Swords. Okay? Libra. Mayroong fire sign energy dito, Sagittarius, meron ka ring Virgo energy. Okay, maliwanag yung card mo na accomplishment dito, Libra, with the World card. Kaya lang, hindi lahat mapiplease mo dito. Yun lang yung nakikita ko. Pwedeng mag-fall short ka sa iba, sa ina-expect nila sa'yo. Or pwedeng ikaw yung ma-disappoint dun sa mga ina-expect mo. Sabihin na natin na masyadong mataas yung ina-expect mo or masyadong mataas yung ina-expect nila sa iyo, and pwedeng mag-fail doon sa part na yun tungkol dun sa ina-expect. Maybe you're experiencing Libra, na nawawalan ka ng confidence sa sarili mo with the King of Wands in reverse. Parang, ewan ko, siguro nafe-feel mo, hindi mo talaga mapiplease lahat, or ewan ko, parang sa part mo, parang merong something na hindi ka ganun ka 100% sure or confident na madi-deliver mo yan, and mai-impress mo sila dyan, mapapasaya mo sila, or mamimit mo yung expectations nila. Okay? Pero nakikita ko is may ma-accomplish ka naman with the World card. No? Meron namang makukumpleto dito. Ayan, may fulfillment, may attainment dito. At it seems yun nga, parang arrival sa destination yung World card .
Pagdating naman dito sa hermit mo, ayan, parang, ewan ko, parang iwini-withdraw mo yung sarili mo from a situation. Detachment. Yan, feeling detached. Di ko alam kung ano tong bagay na ito na, ewan ko, nilalayuan mo or dinidetach mo yung sarili mo. At merong energy dito ng parang naliligaw ng landas. Oo. Ikaw man yan or a person na involved sa'yo. This is a period of loneliness. Ayan, baka yung iba sa inyo, mag-isa kayo right now. Oo. Solo. Pwedeng living alone, o diba? Living alone vlog, Libra. May parang yun na nga, parang basta may sitwasyon na pwedeng mag-isa ka lang talaga dun sa sa pinagdadaanan mo. Or mas pinipili mo kasi talagang mag-isa. Parang pwedeng ikaw mismo yung nilalayo mo yung sarili mo dyan. No? Pwede rin naman ganun. Okay. So, yan. Nakuha natin. Nabasa ko ba lahat? Oo, nabasa ko naman. Next is si Aquarius. Aquarius, meron Gemini energy dito, at saka Cancer energy, and Pisces, ayan. Strong energy ng water sign. Cancer or Pisces, tsaka isang air sign Gemini. Malakas yung energy dito ng self-love. Dito sa dalawang card na to, si Lovers Reverse, tsaka si Queen of Cups. Pagdating sa number 6, this is a card sa numerology. It means balance, home, and responsibility. Ayan. Pwedeng may kinalaman sa family, sa pagiging parent, kasi may responsibility. Hindi lang naman ang pagiging parent, kundi sa relationship din. May disharmony yan. Pwedeng iba, nagkakaproblema ba kayo, Aquarius, pagdating sa mag-asawa, sa magjowa, yan, sa relationship ninyo. Merong dito, merong imbalance or pwedeng may problema. Merong detachment din, pwede. Or mga bad choices pagdating sa pagpili, bad choices, maling desisyon. Maling desisyon, maling napili na jowa, hindi ko alam, basta may kinalaman sa choice dito, tsaka sa love life, sa relationship. Pwede rin itong isang person na takot sa commitment, ayaw, unsure, pwedeng magulo isip, or ayaw talagang mag-commit, hindi pa readyng mag-commit. Ngayon, okay. So, parang merong isang energy dito na mas clingy siya, mas clingy sa inyong dalawa, mas dependent itong isa na to. Pwedeng si Cancer. Okay. May hindi lang siya clingy, may siya insecure. May pagka-insecure itong isa. Okay. At saka, parang maliwanag na may kinalaman sa kajawaan itong mo,
sa love life mo to. Parang sinasabi dito, meron ditong pagbibigyan pa niya one more time itong connection na ito eh. Tsaka ang lakas ng energy nung hindi pa makapagbitaw ng decision. Oo. Dito at saka dito. At saka pag-iwas, oo. Pag-iwas sa responsibility, ayaw mag-commit, ang lakas ng ganong energy. Huwag mo sabihin merong abandonment din dito. Ano, kasi nga may pag-iwas, sabihin na natin, tinatakbuhan yung responsibility niya, or umiiwas talaga siya sa responsibility, ayaw niya, hindi siya ready, or talagang ayaw lang niya i-commit yung sarili niya. Pero meron isang energy na dependent and insecure. Okay? Cancer. May Tower ka. Capricorn energy meron din. Okay, so parang nakikita ko dito makakaiwas ka sa isang malaking disaster, Cancer. At merong malaking transformation na nagaganap or magaganap sa iyo with the Tower and the Wheel of Fortune. So ito ay nangangamoy na for the better kasi patayo yung Wheel of Fortune mo. So expect mo na etong disaster na to, kung sakasakali, pwedeng ma-delay, pero eventually mangyayari pa rin yung aberya na yan. Pwede mo siyang iwasan sa ngayon, pero pwedeng, sabi ko nga na-delay lang, na-postpone lang ng ibang time, pero mangyayari pa rin siya. Pero ang pinakamaganda niyan, etong Tower moment na to is magbibigay siya sa iyo ng pagbabago. Maganda. And the change for the better nga kasi yung Wheel of Fortune mo nakatayo, buti na lang So, swertihin ka pa rin dito, ayan, may good luck dito Okay? May cycle na magtatapos. So, kasi ito, the Tower. May kinalaman sa iyong transformation ito. Ayan, meron binabanggit dito about personal transformation. So, siguro, pwedeng ikaw to, because of fear of change, iniiwasan mong mangyari yan. Kaya lang nakikita ko is mangyayari pa rin ito no matter how mo iwasan. At ang pinakamaganda naman kasi ito, magdadala sa iyo ng magandang pagbabago. Yun naman yun. At least, may Wheel of Fortune dito na nakatayo. Ayan whatever doesn't kill you makes you stronger. So, ayan, kahit sabi ko nga kanina kahit ganong iwas mo dito, sabi ko nga, mapopostpone lang yan sa ibang panahon mangyayari, pero at least masusurvive mo siya. Yun yung pinakamaganda. And merong swerte, possible swerte na paparating sa iyo dito. Ayan isang turning point. Talagang makikita mo na mababaliktad yung sitwasyon dito. Yun yung maliwanag dyan. And pagdating naman dito sa iyong 3 of Pentacles, so pwedeng may problema pagdating sa mga partnerships. So, merong mga hindi kayo on the same page, hindi pareho yung goal ninyo, sali-saliwa, may disharmony rito. Pwedeng yung iba, may mga kasama ka nga, pero parang, yun na nga, hindi naman kayo nagti-teamwork. So, parang mag-isa ka lang din.
parang yun, parang useless na may mga kasama ka. Parang yun yung nafe-feel kong energy. Ayan, lack of teamwork. Energy ng pagiging disorganized. Oo, kasi wala nga teamwork eh. So, pag sinabi nating disorganized, so pwedeng hindi ma-accomplish yung mga dapat ma-accomplish dito kasi hindi nagtutulungan. Parang kanya-kanya. Yun, kanya-kanyang energy yung napipick up ko. May kasama ka nga, pero wala namang, alam mo yun, hindi naman kayo nagtutulungan. Bali, wala rin. So, wala kayong matinong mabubuo, ma-accomplish dyan. Kung ganyan yung energies ninyo, kung sino man itong mga tao na ibang involved dito. Okay? Scorpio. Page of Wands. Uy, dalawang pages. Dalawang energy ng young. Sino man ito? Pwedeng dalawang anak. Kung gender, pwedeng babae. Pwedeng babae. Dalawang anak na babae or dalawang estudyante. Okay, meron kang wow, Wheel of Fortune. Ang ganda naman pala. Okay, nakikita ko rin dito is magagandang news ang paparating sa iyo. Isang may kinalaman sa pera. Isang exciting na may kinalaman sa career. Dalawang magandang balita yung matatanggap mo. Pwedeng good news, may kinalaman sa mga anak. Yan, kung may anak kayo. May bit-bit na magandang balita sa inyo yung anak ninyo. And this is an energy ng ayan, fresh ideas, inspiration. Wow! So, meron kang matutuklasan dito. Oo. May discovery dito with the Page of Wands. And there is malaking potential, no? When it comes to something, hindi ko alam kung, sabi ko nga pwedeng sa career or kung bata ito, anak mo, kung sino man ito, may malaking potential itong bagets na ito. Yan, bagets, sabihin na lang natin bagets kasi yung energy eh. Very curious kasi siya, pwedeng bibo ito, mahilig siyang mag-explore, very eager to learn. Ayan. O kung hindi man someone yan, pwedeng energies mo yan, Wow! So, there is something na nagmamanifest related sa pera. O may opportunity darating. Sabi ko nga, pwedeng good news sa pera, sa business, an opportunity. At pagiging focused towards your goal. So, nakikita ko dito is, someone na may ma-accomplish siya kasi very siya very diligent. O baka ikaw yan, meron kang something na tinututukan na goal and ma-achieve mo yung goal na yun kasi talagang persistent ka. At pagdating dito sa Wheel of Fortune, wow, swerte ito, may magandang pagbabago paparating sa iyo. Mababaliktad yung sitwasyon into better. Uy. Basta, meron something dito na, pagbabago talaga. As in, magkakapalit yung sitwasyon. At maganda naman kasi upright. So, ibig sabihin, it is a change for the better. Kung ano man to. At saka, pinakamaganda dito is, good luck and good karma yung babalik sa'yo, Scorpio. Yan. Last is Pisces. Ganda ng kapalaran niya. Parang nakita ko ngayong reading na to, pinakamagandang kapalaran si Scorpio.
sa lahat ng mga signs. Ganda nung ano niya. Wala akong nakitang negative doon sa ano niya. Tignan natin kay Pisces. O, Pisces, merong Libra energy, may Aquarius energy. Yes, strong energy ng Aquarius. May nakaka-deal ka bang Aquarius? Libra, si strong yung energy ng Aquarius dito. Okay, Pisces, kung mamimili ka man, hindi mo maiwasang mamili sa dalawang masamang bagay, piliin mo na yung lesser evil. Kumbaga, sabi nga nila, pag mamimili ka ng soft drinks, parehong masama yung soft drinks, diba? Instead na yung maitim na Coke ang bilhin mo na lang yung Sprite, at least lesser evil, pero evil pa rin. Hindi pa rin siya good. Kumbaga parang wala kang choice dito, Pisces. Yun nakikita ko dito sa Two of Swords mo eh. Kailangan mo mamili eh. Wala kang magagawa. O parehong tsaka. Piliin mo na lang yung lesser tsaka. Or piliin mo na lang yung lesser na masama. Wala ka kasing choice kung meron nga lang sana eh. Yun yung nakikita ko dito eh. Kaya mahirap to. Okay? Walang magandang pagpipilian. There is no right choice. No? Nalalagay ka sa isang situation na kailangan mong mamili kahit parehong ayaw mo yun. Or alam mong hindi tama, hindi dapat. Piliin mo lang daw yung lesser evil dito sa situation na to kung makakaharap ka ng ganyan. Okay, indecision. And pagdating naman dito, so dalawa okay, strong energy ng swords. So, may kinalaman ito sa mga mga problema, mga iniisip, or when it comes to communication, pwedeng yun yung mga concern dito, Pisces. Movement. Hindi ko alam. Meron bang pagbabiyahe, pag-alis? Pero you are transitioning. Ayan, meron ditong pagtuturn ng situation eh. Kasi transition. Sabihin na natin, unti-unti kang nag-a-adapt doon sa mga dito sa transitioning na to. So, pwedeng adjustment period, no? Bago mo ma-reach yung iyong destination point na yan. So, kailangan mo munang magtiis, magtiyaga. Yun yung nakikita ko, adjustment. May kinalaman to sa mga ewan ko, personal na pinagdadaanan mo. Okay. Alam mo, wala pa akong nakikitang siguro kung nag-e-expect ka ng improvement, Pisces, hindi pa. Kailangan mo muna maging patient dito. Nandun ka sa transition at saka nakikita ko na wala pang better na lilipatan or better na kahihinatnan to. Yun na nakikita ko, wala pang improvement. At saka merong mga unfinished business dito na kailangan mong balikan, Pisces. Meron akong energy dito na kailangan balikan mo muna, ayusin mo muna yung bagay na yun bago ka makaalis yan o maka-move forward kung move forward man yung pinag-uusapan dito. Meron kasing mga excuse me, may mga emotional baggages dito. Basta merong mga loose ends na kailangan mo nang ayusin bago makaalis, maka-move forward, bago magkaroon ng improvement sa situation. I-deal mo muna yung mga problems na yun. Mukhang may mga conflict, problema na kailangan mong ayusin at hindi mo siya basta-basta pwedeng takasan or iwan na lang. No? So, maganda harapin mo na lang, balikan mo na lang para matapos na. Kumbaga, i-deal with mo na lang yung mga yan. This is you na lumulusob, no? Ganyan ka-famous si Knight of Swords sa kanyang charge. Ayan, tingnan mo yung tsura. So, eto ka, Pisces, na lumusob ka agad, not knowing na may mga bagay ka pa talagang dapat asikasuhin, balikan. Lumusob ka, pero babalik ka rin uli eh. Yun yung nakikita ko eh. So, siguro wag ka na lang magmadali, wag mong persahin, wag kang maging impulsive dito, wag kang basta
magda-dive agad-agad, lulusob, mag-charge na, wag ganun, wag. Oo. Kasi babalikan mo rin yung problema eh. So kung ako sa'yo, harapin mo na lang muna yung mga dapat mong ayusin dito. Bago ka mag-dive in dito sa ewan ko panibago or kung ano man ito. Okay? So ayan all signs. Maraming salamat for being here. Sana makatulong sa inyo tong reading. Take care. God bless.